Hello guys, welcome back to my channel. Okay, mapagpalang araw po sa ating lahat. Andito ako muli sa inyong harapan. Okay. Sinashoutout ko po lahat po ng mga nakakapanood po ng aking video, ng aking vlog. Okay po, shoutout po sa iba't ibang panig ng bansa, ano po, at shoutout na rin po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, sa mga nakakilala po sa akin, ano po. Maraming salamat din po sa mga ibang mga kumuha ng aking items. Ngayon po wala po, kaya hunting pa po ako. Pero siguro mga 26 August 26. Okay guys. Ngayon, pag-usapan lang po natin muna yung yung kung maganda ba ang may third eye o hindi, Yung iba, ang daming gustong magkaroon ng third eye, hindi po kasi nila alam na ang third eye po, yung mga nakakita ng mga hindi nakikita ng pangkaraniwang mata, ay akala nila gano'n lang kadali, Isipin nyo po pag nagkaroon kayo ng third eye, ang katulad nito, yung ganyan, third eye, yeah. Ay hindi po gano'n kadali, kahit ako, wala akong third eye, Wala po akong kapangyarihan, Wala po akong kapangyarihan. Ganito. Isipin nyo na lang, kung papasukin nyo yung mundo ng, ng kababalaghan, kung papasukin nyo. Bali, isipin nyo sa dami ng mga namatay. Ilang milyon na siguro, ilang milyong, siguro kung nakikita nyo sila, siksikan tayo rito, Kung nakikita nyo yung lahat ng mga kaluluwang yumao. Hindi naman po lahat ay pinaakit sa langit ng ating Panginoong Diyos amang makapangyarihan. Hindi po natin alam kung nasaan po tayo, Wala pa po makapagsabi, Kung nasaan ang ating kaluluwa pag namatay. Okay po. Sana po naintindihan nyo po ako, Tapos, isama nyo pa yung, mga engkanto. Yung mga engkanto, nandiyan na yung kapre, tikbalang, duwende, tiyanak, yung mga hindi nakikita ng mata, makikita nyo na. Pati aswang, makikita nyo na. Kahit mag-invisible lang ang aswang, makikita nyo pa rin kasi nakikita nyo nga sila, Dahil kayo may third eye, Third eye. Yan po, ako po wala po akong third eye, Pwede ko lang makausap sila sa pamamagitan ng, tawag dito, medium. Yan, pwede ko sila, diba? Nahuli ko sila. O pwede ko silang pasanibin sa tao, pwede yon. Makakausap natin siya. Pero yung sasabihin yung nakakita ako, hindi po. Pero isang beses lang po ako nakakita ng white lady. White lady, puting babae. Ang white lady po, sa totoo lang, wala pong muka. Blanco. Blanco po. Pero makikita niyo yung hugis ng ilong, yung bibig. Yan. Ito wala hong mata. Wala hong kilay. Basta blanco. Blanco siya. Pero yung hugis ng ilong, meron. Bibig, meron. Baba yan. Makikita niyo sila. Nakalutang yan. Ang lutang niya siguro mga dalawang ruler. Mga ganun, dalawang ruler. Kasi mula sa damuhan, angat pa siya ng mga ganun din, mga isang ruler. Bali, dalawang ruler po ang angat niya sa Tapos lumalabas lang sila pagdating ng bilugang buwan, umaambon. Tandaan niyo po yan, Mga kwentong karanasan ko Ako nung binata pa ako, nakakita akong ganyan. Iniisip ko tawag dito yung dadalhin ng mga tropa, yung mga barkada ko, may dadalhan ako ng babae. Yun nga po, nag-isa lang ako sa bahay, ang nanay ko umuwi ng Bicol, umuwi sila ng Bicol, ako lang nag-isa sa bahay. Ngayon, nagpapunta ako ng mga tropa, ng barkada, ayun. Doon sa amin, pa yun ang bahay lang namin doon, ilang piraso lang ang kapitbahay namin, hiwalay-hiwalay pa. Noon yun, tas puro talahibang pa yan, damuhan. Tapos may saging. Doon sa ilalim ng saging, doon sa mismong palapa niya, di umaambon nga, bilog ang buwan. Nandun siya, sa ilalim ng mismong dahon ng saging, nakalutang. Nasa ilalim di ba? Ang dahon ng saging, nakaganon. Nandun siya sa ilalim, nakatayo siya doon. Nakalutang siya. Tawag ako ng tawag. Nung binata pa ako Siyempre, mahilig kami sa chicks tawag ako ng tawag. Sabi ko, Len, ikaw ba yan? Ito, tinatakot pa ako, sabi kong gano'n. Nilapitan ko, siguro anong distansya, mga na lang, 2 metro. 2 metro distansya, medyo malayo-layo. Tinignan ko yung mukha niya, pagtingin ko sa mukha, wala blanco.
Tapos ang suot niya pangkasal. Ayun, ang haba. Tapos gumagalaw-galaw siya dahil sa ihip ng hangin, no? Alam niyo po, tumakbo ko paatras. Kasi baka inisip ko kasi baka pag bumaling ako, bigla akong nasa harapan ko, edi atakihin ako sa puso, ganon. Edi ginawa ko, tumakbo ako paatras. Hindi ko siya binibitawan ng tingin hanggang makarating ako doon sa bahay ng tiyuhin ko. Sasabihin ko sa inyo, pinagpapawisan ako ng malamig, Talagang sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganon, no? Nakalutang sa hangin. Ganon, guys. Walang naniniwala. Walang naniniwala dyan. Walang naniniwala. Eto na kamo. May nakiraan sa amin. Yung nakikidaan doon sa daanan, doon sa amin, malapit sa bahay namin. Kasi daanan yun, Pagdating doon sa may puno naman, doon lumipat, Kumbaga, wala na doon sa may saging. Doon siya lumipat sa may puno, nandun sa may sanga, sa ilalim ng sanga, doon nakalambite, nakatayo. Puti rin. Sabi siya, balik yung mama. Balik yung mama. Atras siya, takbo. Sabi ko, bakit ka babalik? Sabi, may babaeng nakatayo doon. Di sa mo, kasi hindi lang ako ang nakakita. Ganon. Tapos sunod, doon sa may karsada na, yung daanan ng tricycle. Kasi bundok yung namin, bundok yung tinitirhan namin, doon sa may karsada. Karipas naman takbo yung yung magta-tricycle, then may nakaharang sa karsada, puting babae. Kaya naniniwala rin po ako sa mga ganyan, mga nagpapakitang ganyan. Dahil nakakita na ako. Di lalo na kung ako'y magkakaroon ng third eye, no? Kasi ganito yan. Isipin nyo, sa dami nila, kung lahat sila makikita mo. Kung sila lahat makikita mo, isipin nyo kung gano'ng karami, yung mga kaluluwa, yung mga engkanto niyan. Siksikan na tayo. Siksikan na tayo. Kasi kaya lang hindi natin sila nakikita, nilalagpas-lagpasan lang tayo niyan. Lumalagos lang sa katawan natin yan, yung mga kaluluwa. Isipin nyo sa dami ng namatay na tao. Kung yan yung makakasama natin, isipin nyo, kung bukas ang third eye nyo, kung bukas ang third eye nyo, siksikan tayo, Ngayon, yan bihira pinagkakalooban ng third eye, sa mga, katulad sa mga albularyo, manggagamot, bihira po sa mga pinagkalooban ng third eye, O talaga ipinagkaloob na sa kanya, makita niya, upang makita niya yung mga hindi nakikita ng mata, ng ordinaryong mata. Okay, guys? Yan po yan. Kaya, nasa inyo po yan kung kasi ang daming naghahangad, sa totoo lang, ang daming sa akin sa tungkol dyan sa third eye na yan. Meron po akong orasyon. Meron akong orasyon. Kinuha ko sa YouTube. Pinag-aralan ko. Meron pang astral na sinasabi. Yung kuha pa ako sa YouTube. Gusto ko rin magkaroon ng third eye. Guys? Gusto ko magkaroon ng third eye. Bakit ba sino bang ayaw? Gusto ko dahil ako'y nanggagamot, Hindi po ako ang nagpapagaling. Ako'y nanggagamot pero hindi po ako ang nagpapagaling. Tandaan niyo po yan, Bali, gusto ko rin makita kasi yung mga, halimbawa, yung mga masasamang mangkukulam, engkanto, elemento, gusto ko rin po makita yan habang nanggagamot ako, Pero kung talagang bukas ang third eye natin, edi ang nagkalat yan sa tabi lang natin, nakapalibot lang yan, Naglalampas-lampasan lang sa katawan natin yung mga kaluluwa na yan. Ngayon, magugulat kayo, kaya nga yung iba nababaliw, alam mo yung nababaliw, Kumbaga, kinakausap nila kahit wala namang nakikita. Isipin niyo yun, Magiging baliw kayo sa paningin ng ibang tao. Kasi kayo lang ang nakakakita. Kumbaga, kayo lang ang nakakakita. Yung mga pangkaraniwang tao, hindi naman nila nakikita. Diba? Mapagkakamalang kayong baliw o nasisira ng ulo. Kung gusto niyo maging may third eye, Ngayon kasi, kung gusto niyo may third eye, yan hindi naman kusang nakukuha. Kasi, sinasaliksik ko rin po yung gusto ko rin magkaroon nga, di ba? Mahirap, ang daming proseso. Dahil proseso, sari-sari, titigan ng araw sa umagang-umaga, hindi ang sakit sa mata yun. Pagdating sa gabi, magdadasal ka sa loob na isang kwarto, magtitiri ka ng isang kandila, tititigan mo na hindi ka kukurap. Masakit sa mata yun, magluluha ka. Isipin niya yun. Ang dami, tapos may mga orasyon, di may orasyon nga ako. Hindi naman gumagana, kaya yun sa YouTube, hindi rin ako naniniwala dyan. Di ba?
Ba't kayo maniwala dyan? Hindi sana may third eye na ako. Di ba? Kaya nga, sinasabi ko lang sa inyo, ang totoo, kung may third eye ako, wala po, hindi po, baga, hindi pa bukas, no? Maaring meron ako, pero hindi pa bukas, no? Wala pong makapagbukas. Hindi ko alam yan, no? Eh, ang gusto ko lang, makita ko lang yung mga makakatunggali ko, halimbawa, makahuli ako mangkukulam, diba? Gusto ko, nakikita ko kung, may nangkukulam sa'yo, ayan, nakikita ko, o ganun. O, tikba lang yung nakikita ko sa'yo, o kapre nakikita sa'yo, duwende yung nakikita ko sa'yo. Ganun sana, no? Maganda lang gamitin sa panggamutan, no? Pero yung gagamitin mo lang, gusto mo lang makakita, ay hindi ho pwede yun. Yung kaya gusto mong magka-third eye, gusto mong makita yung mga hindi nakikita ng tao, abay baka mabaliw ka. Kala nyo ba'y ganun kadali yun? Paano pag yan ay nakikita mo, kaya mo bang kontrolin yan? Kaya mo bang labanan yung mga yan? Ang tanong. Baka yan ang pumatay sa'yo, hindi mo alam. Kasi pag nakikita mo sila, ang kaluluwa, hindi ka tatantanan yan. Kasi nga, hihingi sila ng tulong sa'yo kung paano gagawin. Intindihan niyo po ba ako? Ngayon po, pag kayo edi syempre, mga yan, magugulat ka, impacto, ang pangit ang mukha ng impacto. O ang maligno, ang papangit ng mga itsura niyan. Biglang magpakita sa iyo, edi nataranta ka, hindi matay ka, edi todas ka. Diba? Tapos wala kang ginawa, nagkukulong ka sa kwarto, nagtatago ka. Eh, ano gagawin mo? Kung sakaling may third eye ka, natatakot ka, may nakikita kang hindi nakikita ng tao. Kaya maigi po yung bago nyo pasukin ng third eye, o gusto nyo makakita, bay mahirap po. Hindi po ganun kadali. Yan po ipinagkakaloob ng Panginoon Diyos. No? Pinagkakaloob po yan. Bibihira sa tao ang pinagkakalooban yan. Kung bibigyan ka niyan, kung kaya mo silang labanan, no? O kaya mo silang sagupain, o kaya mo silang kausapin, no? Nakikita mo sila. Ibig sabihin, hindi kayo pagkakalooban kung kayo ba'y pangkaraniwang tao lang, no? Tayo pangkaraniwang, gusto mo lang, wala lang, gusto ko lang makita ang yung mga engkanto. Akala nyo ganun lang kadali yun? Hindi po. No? O, kaya, pinaliliwanag ko sa inyo. Ang dami, may mga nag-ano sa akin, mga nag-ano ng orasyon ng third eye. Ay, meron ako rito, orasyon ng, para magka-third eye. Kinuha ko sa YouTube to. Oh, bumisa ba? May bisa ba? Kaya wag din kayong maniniwala sa mga YouTube, no? Para lang mapanood lang po sila, no? Para maano lang po sila, panoorin, lumaki yung views. No? Yung ganda ng pamagat eh. Ito. Orasyon para sa magkaroon ka ng third eye. Ang ganda, magkakaroon ka. Kala nila ganun kadali yun, no? Tapos merong astral para yung magkaroon ka ng third eye, di ba? Kala nila ganun lang yun, ba? Hindi po. Pag-aralong mabuti kailangan kung paano mo sila sasagupain, no? Yung mga makikita mo, paano mo sila sasagutin o ano ba gagawin mo. Yan pag nalaman nila na nakikita mo sila, hindi ka nila tatantanan. Saksi Mike Enriquez. Ganun po yun guys. Bali, hindi ka nila tatantanan kasi nakikita mo sila, hihingi sila ng tulong sa iyo. Bakit sila namatay? O kaya may ipasasabi sa iyo, pakisabi naman sa pamilya ko na ganito, pinatay po ako ng ganito, makikita mo lawi, may laslas ang leeg, usli ang mata. Maaate mo ba yung kakayanin po ba yung biglang gano'n? Tas aharap sa iyo, no guys? Ano gagawin mo? Tapos sinaunang pa yung papakita sa iyo, di lalo na kung may kasama pa hapon. Di ba? May hapon nakikita o hapon na sari-saring mga namatay. Isipin nyo kung gaano kadami ang mga namatay. Yan siksikan na yan dito. Kung nakikita natin sila, siksikan na tayo rito. Kahit dito sa lugar ko, dito sa pwesto ko to. Siksikan na kami rito. Diba? Kung sila yung nakikita ko, siksikan na kami. Sa dami ng taong namatay. Diba? Yung mga kaluluwa na nasan. Hindi naman pinakit kaagad sa langit yung mga yan Naggagala lang dito sa mundo. No? Dahil sila, pag namatay tayo, hindi na po natin alam. Hindi po natin alam pag namatay na po tayo, ang sabi nila, hindi naman ang sabi nila, lahat ng isip mo, yung mo, magiging blanco, magiging wala lang.
Gagala-gala lang, ano. Pag kung oras mong kunin ka na, kukunin ka na, no? O, ganun guys. Kaya sinasabi ko sa inyo, ano, pagdating naman sa mga medalyon, ito pa, medalyon. Okay. Ang medalyon po, kailangan po, halimbawa, lalo pag yung atardar ang suot nyo, obligado, araw-araw, ano. Ayan, tandaan nyo yan, ha. Mapunta tayo sa medalyon. Okay. Pag atardar ang kinuha ninyong medalyon, halimbawa, nagtangang kayo ng medalyon, kaya ako, ang medalyon ko, atardar, no? Atardar ang medalyon ko. Kaya araw-araw obligado magdasal. Katatapos ko lang magdasal, guys. Ayan, no, iniikesa namin ng ang date, ang araw, no. Pakita ko sa inyo, guys. Guys, ayan, may mga ekes yan, guys. Ayan, iniikesan ko yan, guys. Saan na kami? Ito, nakapagdasal na ako ngayon. Ito, katatapos ko lang. Hindi ko pa naikesan yung 20 na yan, no. Ayan, okay, guys. May ekes yan, mga yan, guys. Ito, dito kami matatapos ng 49 days. Si Perlita 23, ako 24. Okay, guys. Okay. May tumatawag. Kaya guys, ang medalyon ay kung magtatangan kayo, halimbawa, atardar. Ang atardar po kasi ay 7 anghel. Ano po? Bali, 7 days. Kaya hindi maring hindi kayo magdadasal kasi 7 anghel lang dinadasalan nyo. Yan ang atardar. Hindi po yung kada biyernes, sabado, linggo, kada biyernes. Po, bali 7 7 araw, no? Ang mga anghel. May kanya-kanya silang days, no? May kanya-kanya silang araw. Kaya obligado, kung magtatangan kayo ng atardar, may obligado, hindi lang po yan basta nakasabit sa inyo. Ano po? Akala nyo kung nagsuot kayo ng atardar, okay na. Yung iba ginagawa tuwing biyernes silang nagdadasal. Hindi po. Araw-araw po kasi yan po ang tangan nyo. Okay lang sana kung ang tangan ninyo ay Infinito de Dios. Yan, pwede kada biyernes o kaya Martes, pwede yan. Yung Roma o yung Tres Pico Roma o kahit anong mga medalyon, basta ang atardar po kasi araw-araw yan. Ang ibang mga medalyon, pwede yan mga biyernes, no? Biyernes. At para sila napapakain ninyo tuwing biyernes, yung iba. Pero ang atardar, pag nagtangan kayo ng atardar, araw-araw. Kaya nga po sinasabi sa inyo, pinakita ko sa inyo yung kalendaryo, no? Araw-araw po kami nagdadasal, no? Dahil ako, di magdadasal kasi atardar dala ko eh. Ayan, no, atardar yan. Baligtara, no? Atardar. Isa lang po. Ayan. Bali, dalawa yan. Bali, dalawa yan. Nandito yung isa sa likod. No? Ngayon, tsaka kahit wala akong medalyon, araw-araw pa rin po ako magdadasal. Kasi po nakatato sa likod ko, atardar. No? Yun nga sabi, bakit daw ako nagpatato, ng atardar? Obligado. Kasi oras na hindi ko mapakain yan ng dasal itong nasa likod ko, yung pakiramdam ko parang magkakasakit ako. Gano'n, para akong lalagnatin na ang bigat ng katawan ko. Para akong magkakasakit. Pero nung pag nadadasalan naman siya, yun, nawawala yung sakit ko, no. Yun po yun, ang epekto, no. Kaya may tatak ako ng atardar dito. Kaya pag nagpatato naman kayo, ibig sabihin, napapakain nyo. Kasi obligado po yung pakainin dahil nakatatak na yan sa katawan nyo. No? Ito pa. Yan yung yan. Sa akin, araw-araw. No? Araw-araw sa akin eh. Ngayon, meron ako nasa likod. Iba naman to. Tawag dito. Amang Santiago. No? Yan po, Amang Santiago. Bihira akong makakita kasi nito. No? Amang Santiago. Doon sa likod ay mayroong cross, tapos may 4 na ulo, no? Ang pagkaalam ko diyan sa 4 na ulo na yan, ewan ko lang sa iba, no? Kung anong ibig sabihin ng 4 na ulong nakalagay diyan sa Amang Santiago. Yan. Ang sa pagkakaalam ko kasi, yung sa akin lang, yan 4 na haligi at ebanghelista. Yan. Kumbaga, ulo yan, mga santo. No, Santiago, santo yan.
may dasal yan, Panginoon, gabayan niyo po kami. Yan ang nakalagay doon. Okay guys, bali dalawa lang ang dala ko para oras na na sa gamutan. May pang tayo, baluti. Ang tawag diyan baluti. Bawa mayroon tayong medalyong ganito. Ang tawag diyan ay baluti sa panglabas. Panglabas sa katawan, Iba na yung baluti naman sa pang-spiritual sa loob, Kaya dinadasalan, kailangan dasalan, Okay guys. Mapunta naman po tayo sa ito pa, sa mutya naman tayo, mutya. Okay guys. May nabang kasi ako rito. Kaya nandito ako sa Bulacan, Doon lagi ako tumatambay sa bukid. Kasi totoo po talaga merong bisa yung mutya ng kalabaw, yung ngipin ng kalabaw, Kaya ako lagi sa kalabaw kasi kinukontrata ko na yung ngipin ng kalabaw ni Ka Oji. Yan. Inaabangan ko talaga yan. Dahil si Ka Oji may ngipin siya ng kalabaw, Pero yung ngipin ng kalabaw niya, inilalagay niya lang daw sa ilalim ng unan niya. Ibig sabihin siya nakakuha, Ganito po yan. Ang talagang may legit ng kalabaw. Talaga pong mag-aabang po kayo sa mga nalalaglagan ng ngipin ng kalabaw. Huwag po kayong bibili. Alam niyo kung bakit. Baka yan kinuha lang sa katayan ng kalabaw. Kinuha lang po yung ngipin, patay na. Kaya wala pong bisa yan, Ganito po yan. Yan, bali ang ngipin ng kalabaw, ikaw mismo ang kailangan unang makadampot, Ikaw ang unang makadampot kasi pinaiinom nila yung yung kalabaw na yung painumin na. Tapos yan kailangan medyo mataas yung tubig na painuman mo. Tapos pag yan daw yan, nalagasan ng ngipin, inahalukay niya yung inumin na yun. Makikita mo, talagang hindi siya mapakali. Inahalukay niya, sinusudsud niya ng nguso niya yung ilalim ng tubig na yun para makuha lang yung ngipin ng kalabaw. Ang gagawin naman to, kung nakatali ang kalabaw, ikukuhanin yung ngayon, yung painumin na yun, nandun, tsaka mo ngayon kapain yung ngipin. Kailangan ikaw unang makakakuha, Yun nandun ang bisa nun. Sa iyo mapupunta yung bisa ng ngipin ng kalabaw, Kaya, ngayon dito ko lang na pagtanto, dito bali ilan na yung taong nakakuha niyan. Bali, tatlo na. Kasi may mga kalabaw dito Talagang sila ang nag-aalaga ng kalabaw, Ngayon, kaya ganun po. Bali, ang ngipin ng kalabaw po ay talaga pong may bisa, malakas. Kaya kahit may edad na siya, ang lakas-lakas niya pa. Ako nga, sabi ko, konting lakad lang ako, hinihingal ako. Kaya sabi ko, baka sa susunod naman, pagkalooban ako, Abangan ko yung isang kasi, nakadalawang lagas yung kalabaw niya, dalawang lagas. Yung isa, ibinigay niya sa anak niya. Okay. Kaya kaya masipag. Talaga namang hindi sila napapagod. Tanim, bungkal ng lupa, araro, sari-saring trabaho nila. Hindi sila napapagod. Kahit gabi, nagtatrabaho sila. Talagang masipag. Talagang dapat sa edad niya na yun, hinahirap na siya o mahina na siya. Nag-iigib pa, dalawang balde, nagpipingga pa ng dalawang balde yan. Alam niyo po ba yung pingga? Yung pinapasan, tapos iigib yun, tapos painom lang sa kalabaw. Ang layo nang nilalakad. Kaya guys, talaga may bisa ang mutya ng ngipin ng kalabaw, Kaya talagang kaya guys, inaabangan ko yung yung sabi ko, kinukontrata ko na kay Ka Oji yung niya, yung ngipin ng kalabaw niya. Sabi ko, kasi may bago na namang yung anak na kalabaw, maliit pa. Kasi sabi nila, pagdating daw ng mga ang kalabaw mga 3 taon ay nalalagas ang isang ngipin. Tapos naman po ng mga 5 taon, lalagas na naman uli siya, At pagdating ng 5 taon, maglalagas uli siya, mga 10 taon na ang kalabaw, Yung po ang inaagapan at binabantayan, sa painuminan. Kasi ang nangyayari, tatali muna yung kalabaw, tapos painumin. Ngayon, wala nang magawa ang kalabaw, hindi niya na masundan yung ngipin niya pag kinuha mo yung painuminan, tsaka mo kunin. Yan, tas sabay lumayo ka na. Nagwawala yung kalabaw kasi. Yun po ang mga legit na ngipin ng kalabaw. Ngayon po, kung kayo po ay bibili sa tao, tandaan niyo po guys, ay wag po, wala pong bisa. Wala pong bisa. Yung dami akong napapanood na marami nagbebenta. Wag po kayong bumili.
Nasa inyo po yan. Sige po, kung gusto nyo bumili, nasa inyo yan. Design sa katawan. Pero sinasabi ko sa inyo, legit po. No? Ang legit po talaga ay kayo po mismo ang kukuha. Para kayo ang unang dumampot. No? Kayo ang unang dumampot. Para yung lakas nun ay sa iyo po mapunta. Ganun po yun. Kaya nga nung pangalawang lagas ng ngipin ng anak nung yung ngipin ng kalabaw, yung anak niya ang pinadampot niya, hindi siya, kasi siya meron na siya eh. Mismong anak niya ang dumampot, hindi siya. Kasi yung kapangyarihan nun, o yung bisa nun, para doon sa anak niya mapunta. Yan. Ngayon po, hindi niya rin po kasi ang niya, inilalagay niya lang sa ilalim ng unan niya. Hindi po isinusuot, no? Kasi baka mamaya malaglag o mawala pa, no? Sa ilalim lang daw ng unan niya pag natutulog siya. Ang lakas na hanga talaga ako. Yung po ang mga legit, yun ang sinasabi sa inyo legit. Pagdating sa ngipin ng kalabaw. Marami yung nagtatanong sa akin ng ngipin ng kalabaw. Talagang wala po akong maibibigay sa inyo, no? Marami na pong nagdaan din sa akin mga ngipin ng kalabaw, pero sinasabi ko sa inyo ay hindi po sila buhay, no? Hindi po sila buhay, sinasabi buhay daw. Ginagamit ko naman, lintik pa rin ang hingal ko pag umakit kami ng bundok, lalo sa Daraitan, o kahit sa mga bundok ako pumunta, sa Morong, ang layo ng lakarin, hinihingal ako. Paano masasabi na may bisa ang yung ngipin ng kalabaw, no? Guys, kaya sinasabi ko sa inyo, wag ho kayong bibili. Kailangan talaga kayo po ang makakuha ng ngipin ng kalabaw. Kung gusto niyo po talaga ng legit, legit. Kasi kailangan ang unang makakuha nun, yun nandun na pupunta po ang mismong bisa ng ngipin ng kalabaw. Talaga sa to lang, halimbawa pag ang ngipin ng kalabaw nakuha mo sa damuhan, halimbawa yun, nakakita mo yung kalabaw, hindi mapakali, nagwawala, hanapin mo na yung ngipin ng kalabaw na yun, kailangan maunahan mo siya, ganon. Yun naman po ang bisa ng ngipin ng kalabaw, no? Legit po yan. Ito, yung pagdating naman sa sa mga mutya, tinuturo ko lang po sa inyo, sa mga mutya po depende, no? Kalimitan sa prutas, no? Ang mga o kaya sa mga buto, yan, mga mutya na naging bato. Sa to lang, yung sa akin, may mutya ako ng mais. Nandito ang dami kong mutya eh. Mutya ng alupihan, mutya ng langgam, mutya ng bigas, pero mga bato, no? Yan. Meron ako rito, mutya ng putik, pero bantigas. Bantigas, mutya ng putik. Isipin nyo, putik talaga siya. Makikita nyo, putik talaga. Pero kahit anong piga mo, durugin mo, hindi mo madudurog. Pero putik siya, hindi siya bato. Putik talaga. Meron tong mutya ng putik. Hindi ko lang po alam kasi kung paano ito gamitin, Hindi ko alam kung paano gamitin. Lang to, ginagamit ko lang sila mga pampaswerte. Yeah. Mutya ng bigas. Nandyan yung mutya ng alupihan ko, no? Mutya ng alupihan. Nandyan yan. Ewan ko kung makikita nyo. Malabo na rin kasi mata ko. Ewan ko. Yan guys. Mutya ng dami mutya ng alitap-tap. Malabo ang ating camera. Mutya ng alitap-tap. Nandyan lahat ang mutya ko. Mutya ng bubuyog. Nandyan yung mutya ko ng bubuyog. Humihinga sila, parang sila eh. May parang nagpapawis. Yan, nagpapawis sila dyan. Kaya ito, namumuti-muti na. Nagpapawis sila. May mutya ng pakwan. Ayan, may mga mutya ng pakwan. Mutya ng patola. Yung mais kasi, yun nga, yung kinikwento ko sa inyo, andito. Yan yung kulay brown na to. Yan na yung kulay brown. Ayan yung kulay brown na yan. Tumalabo sa camera. Kumakain ako nilaga. Dapat pag nilaga ay kailangan lumambot siya, di ba? Kailangan malambot siya. Pag nalaga mo, ang mais ay malambot. Hindi po siya. Nung pagkagat ko, nabungi po ngipin ko. Tapos yung kinuha ko siya, bakit siya matigas, no?
kinuha ko siya. Inaano kong ganun, itigas talaga. Yung kaya kinuha ko siya. Umbaga sa dami ng nakapaikot na malalambot na mais, yung butil ng mais malambot, siya lang bukod tanging matigas. Siya lang, kaya masakit nung kinagat ko, talagang sumakit ngipin ko eh. Mutya siya ng bigas. Mutya ng mais, no. Sorry guys. Okay. Mutya nung nung para siya yung bubuyog. Mutya ng niyo po ba yung siya eh. Yung matawag yung sa pupa na nakuha ko. Tumigas na siya sa loob ng santol na nabulok na nilalanggam siya. Pero matigas po siya. Ayan. Yung, di ba pag yung ano ba tawag dito? Ewan ko kung ano tawag sa inyo yung ganun na maliit na yung may may gumagalaw-galaw na ganun sa paru-paro. Yung ganun, yung sa amin tawagin yung bentot-bentot eh. Ewan ko kung ano tawag sa inyo, yung ganun. Tapos yun yung gumagalaw yung puwitan niya, o yung paikot-ikot na ganun. Yung sa'yo, tinuturo kong na, ganun. Okay. Bali, yun nga guys. Dahil pa mga, sari-sari mga mutya na to. Binibili rin sa akin to, kinukuha rin sa akin nila Dave sa ibang bansa, Sabi ko, hindi ko ibibigay ito. Ang dami mutya kayang nasa loob niyan. Sari-sari mutya kaya yan. Ang dami. Mga piling-pili, may mutya pa ng langgam. Yung mga maliliit na bilog. Hindi yung bato talaga. Pero matitigas siya eh. Maliliit na kulay itim siya. Pero tawagin yung mutya ng langgam. Sabi nila, tinignan ko naman, okay naman. Tinesting ko, okay naman. Mutya ng bigas, nandito rin. Maraming mutya ito. Nandito rin pati yung yung mutya ko ng ng ulikbangon, Ulikbangon, malilit lang sila. Ayan, ulikbangon. Maraming to, guys. Okay, pinapaliwanag ko na. Okay, naipaliwanag ko na po lahat, Marami pa akong ipapaliwanag na iba. Okay, guys, medyo mahaba na naman ang aking kwento. Ganun guys, bali dun sa medalyon tandaan nyo. Hindi akala nyo kung nagsuot kayo ng medalyon ay okay na, hindi po. Bali kailangan nyo po silang dasalan o pakainin, Kailangan nyo po pakainin, orasyonan, Depende rin sa medalyon. Sari-sari po kasi ang medalyon, may kanya-kanya silang orasyon. Okay po. Bali ganun po. Okay guys, basta tungkol sa sa mutya naman po kasi may orasyon po ba ang mga mutya? Wala pong orasyon ng mutya, Pero pwede nyo po silang dasalan. Lagi ko pong inuulit yan. Pengi po ng orasyon ng mutya. Ay walang orasyon ng mutya, Tandaan nyo po yan. Lagi na lang ganyan ang tanong. Wala pong orasyon ng mutya. Yan po yung matik, Depende rin po sa mutya nyo kung para saan po ba ang mutya nyo. Ngayon po, ang isa pa, wag niyo pong gamitin sa sa sugal, Kasi hindi naman po talaga ang mutya para sa sugal. Maaring tumama ka, maaring hindi. Ganun po. Pero yan ginagamit lang po pang kabuhayan, pampaswerte sa negosyo, sa tindahan. Yan po ang mutya. Pero wag niyo pong gamitin sa sugal. Dahil pag ginamit niyo isa o dalawa, tatlo, ginamit niyo sa sugal, tumama man kayo o hindi, ginamit niyo, magiging ordinaryong bato na lang yan. Ganun po sinasabi ko sa inyo, May ginong alam ninyo kung para saan ang mutya. Ang iba naman po kasi talaga ang para sa sugal. Ang katulad yung sinasabi ko nga sa inyo, balot sa ulo ng bata na bagong labas sa puwerta ng magulang, Kukunin nyo yung nakabalot na yun. Kasi nakakuha na ako ng ganun eh. Kaso nga lang, hindi ko naman isinama kasi titigas ang ulo ng bata. Tatanggalin mo yung balot doon sa ulo ng bata. Yun yung yung parang balat. Di ba? Yung parang balat. Parang siya, yung sa pusod, parang ganun eh. Para siyang babalot niyo yun. Hindi tatawagin mo siya yun, hindi po ba? Pero napakaswerte sa sugal, O katulad ng ng kambal tuko, kaya nga merong kambal tuko hindi po yung medalyon, Talagang totoong tuko. Yan, swerte sa buhay, sa sugal, swerte, kambal. Kaya nga kambal tuko ngayon doon ginaya yung medalyon, Swerte ang mga kambal, Pero tunay po yun, legit. Kumbaga, tunay na tuko.
buhay siya pero dalawa ang ulo. Kaya tinawag na kambal tuko. Ano? Tuko po yun, tuko. Wala niyo po yun. O, ngayon, kambal na ano, ito pangkaraniwan na lang to, yung kambal na sili. Ibig sabihin, ibalot mo lang sa pulang telas, pag gamitin mo sa sugal. Yung kambal ng buntot ng butike, o hindi tatawagin mutya yan. Hindi po ba? Hindi tatawagin mutya yan. O, ngayon, edi, pampaswerte sa sugal, kahit sa tong 8, sa bingo, o sa ano, hindi ko lang po alam kung ano, kasi sa tong 8 bingo, naniwala ako dahil yung kasama ko meron eh. Kahit saan sugal si sumali, panalo. Hindi niya lang nasubukan itaya sa ano, pero tumama sa waiting. Sa loto, noon yata wala pa masyadong loto. Ang sweepstick pa ata yun, no? Ganun po. Bali, hindi po siya tatawaging mutya, no? At meron din yung ano, yung inunan, sinasabi nila inunan, no? Swerte rin sa sugal, sa sabong, sa kung saan-saan, ano? Oh, pero hindi siya tatawaging mutya. Kaya maigi po yung malinaw na sinasabi ko sa inyo, ang mutya po ay hindi po para sa sugal, no? Pampaswerte lang po sila sa hanap buhay, negosyo, tindahan. Yan po. Pero hindi po sila para sa sugal. Maaring tumama ka o hindi, pero magiging ordinaryong bato na lang sila. Dahil ginamit mo sa hindi maganda. Di ba? Niwala ko. Kaya iba po talaga ang pampaswerte sa sugal. O meron pang isa. Halimbawa, pag merong patay, may patay. Ang ginagawa ng iba, iniipitan ng ano ng piso do sa kamay. Alam niyo po ba 'yon? Sa patay? Ewan ko kung may sumubok nito. Alam ko marami na eh. Yung patay habang nakaburol yan ha. Iniipitan ng piso yan. Baka gawin niyo naman ha. Iniipitan ng piso yan. O kahit magkano, basta barya. Iipitan ng piso yan. Hanggang sa yung malapit na siyang ano, ililibing na kinabukasan, kinukuha na nila yung piso dun sa kamay ng patay, no? Sa kamay ng patay. Kukuhanin nila yon at ibabalot nila sa pulang tela. Swerte sa sugal yon. O tatawagin bang mutya yon? O di ba't hindi? Kaya iba po yung mutya, iba po yung para sa sugal. Hindi po ba? Sinasabi nila yung naku, yung bigyan mo ko ng ano, yung mutya ng bigas, pampaswerte puro sa sugal yan. Huwag po kayong maniniwala sa ganon, lalo yung kwento sa mga YouTube. Mga kwento sa YouTube, na ganon nga daw, ginamit sa sugal yung ano. Ano nangyari doon sa mutya ng bigas niya? Naglaho. Nalusaw. Dahil sumobra na siya. No? Lumabis. Kaya ang mga mutya po ay hindi po ginagamit talaga sa sugal. Kasi hindi mo pinaghirapan yung ano, yung pere. No? Sana maintindihan nyo ako, no? Okay, ganun po. Magkaiba po yung para sa sugal. Iba po rin yung pampaswerte sa hanap buhay. Yun na yung mga mutya. Ito hindi po mutya tatawagin yan. Ano po, sana po naintindihan po tayo. Mahaba na po ba kwento ko? Kung tutusin, marami akong kwento. Ano, ultimo sa aswang. Ay kaso nga lang, saka na sa aswang. Okay guys, pero sa ngayon siguro, hindi ako sure sa ano, pag walang pera, hindi matutuloy, no? Pag walang budget hindi ako matutuloy ng 25, 26, 27, 28. Basta sa mga yan, naglalaro na ako dyan. Naglalaro ako sa kung kailan ako pupunta. No? Kung kailan, wala pong araw na sure. Kasi wala pong budget. Mahirap pong tumakbo ka ng wala kang budget. No? Kahit gasolina naman lang. Okay guys. Maraming salamat po. Luzon, Visayas at Mindanao po na nakakilala po sa akin. Maraming salamat po. At yung binigay kong mga tip, okay, tandaan nyo po yan, ano? Okay po, pagpalain po tayong lahat at gabayan. God bless po sa ating lahat.